Siya. Yes, magandang hapon po sa ating lahat mga kabayan. Eto na po, no? Pasensya na, hindi ko muna mabanggit ngayon kung sino-sino yung mga nakalista. Yung iba natandaan ko, yung iba nakalimutan ko. Naiwan yung lagayan ko ng listahan po mga kabayan, yung mga resibo. Kaya hindi pa ako nakapag-report kasi may mga gagawin pa ako mga kabayan. No? Hindi pa ako nakapag-report. Or hindi ko pa naayos yung mga resibo sa lahat ng naging expenses po dito mga kabayan. Ulitin ko po, sa lahat po ng aking mga sponsors, no? Huwag kayong mahiya. Karapatan nyo humingi ng resibo or mag-report sa inyo. Ha? Hingi lang kayo sa akin mga kabayan. Kasi yung iba, pag nag-send ako, Lori, hindi ko na kailangan. Pero doon, lalo na sa mga bago, sabihin nyo sa akin, no? At no problem yun, ha? No problem. Highly appreciated pa. At ngayon po mga kabayan, no? Gaya ng sinabi ko, dapat ginawa na namin ito noong nakaraan. Kailang nag-conflict, nag-Vietnam tayo, and then may dumating na mga bisita. No, hindi ko naisingit yung schedule ni Ate Gemma, kaya sabi ko after lang ng Vietnam schedule ko kasi every Wednesday and Thursday lang yung schedule ni Doc dito sa mismong Alaminos. Buti na nagkataon na merong clinic si dito, si Doc na magiging doktor ngayon ni Ate Gemma, no? Dahil kung hindi, ang takbo namin is Dagupan talaga, medyo malayo at pahirapan po yon. Buti na lang, nung na-discover namin, hinanap namin kung saan pa ang ibang clinic ni Doc, ay meron din po pala siya dito sa, Doctor's Hospital, no? Na, paglabas dito sa may kanto, yun na yun kaagad mga kabayan, hospital na yun, hindi natin mahirapan pa. Halimbawa, kung merong gagawin, halimbawa, kasi 2 araw siya dyan, Wednesday ngayon. Kung halimbawa, pabalikin siya bukas, kailangan, no, babalik si Ate Gemma, okay lang kahit siya lang mag-isa mga kabayan kasi malapit lang, no, malapit lang. Kahit nasa malayo kami, anytime, pwedeng bumalik si Ate Gemma na siya lang. No, kung mayroong kailangan, pwede namang padalhan o may kailangan mag-iiwan ng pera o kung anong ganito, madali lang. Importante, kayang-kaya niyang puntahan agad-agad. Kaya ngayon, pupunta kami at dala-dala namin ngayon lahat ng result ni Ate Gemma po mga kabayan at mag-second opinion kami ngayon at titiyakin namin kung meron bang maintenance, ano na bang nangyari sa kanyang sugar, ano ba dapat ang gawin para hindi tayo manghuhula kasi nga after niya na-confine po mga kabayan, walang sinabi, walang in-advise na maintenance, ganito, walang bawal, chucho, lahat-lahat. So, kailangan natin tiyakin po mga kabayan. Kasi last time, nahilo ka na naman, tama? Oo, ma'am. Then, lumabas na naman ang rashes, tama? Opo, ma'am. Dahil ang mga bawal ay siyempre, nanibago si Ate Gemma. Sabihin na natin nanibago si Ate Gemma kasi kumbaga dati, nakasanayan niya na hindi niya alam na meron siyang naramdaman, may mataas ng blood sugar niya. And then, biglang bawal ng ganito, nag-list ng ganito. Siyempre, nandoon pa yung adjustment mga kabayan. No? Kaya, nakakain pa rin niya ng bongga yung mga bawal-bawal. So, nung binalikan siya, no, at kuminis na naman siya ulit ngayon mga kabayan dahil nagbawal. Kumbaga, marunong na rin siya mag-control sa sarili niya. Biro nyo, sabi niya kanina, nagkwento siya habang kumakain tayo, 3 pinggan na malalaki ang nauubos niyang kanin. Kahit mag-ulam lang siya ng ma'am, soy tsaka kalamansi, ma'am. Oh, soy at saka kalamansi. Biro mga kabayan, sabi ko, ha? Kaya mo ubusin ganyan, Ate Gemma? Sa oo, 3 pa. Ha? Grabe. Yung kinain kanina ni Kuya Janry, mga kabayan, na nalulula na ako at feeling ko parang nandito na. Kung para sa kanila, nandito pa lang. No, nandito pa lang ganyan. Pero sa akin, doon ko lampas-lampas na mga kabayan. No, hindi ko na kayang ubusin yun. Pero imagine, 3 platong malalaki na puno mga kabayan ng kayang ubusin. Sabi pa nga ni Sandara ng anak niyang babae, opo, madam, kayang-kaya ni mama. Lakas talaga kumain ni mama. Oh, diba? Kasi ma'am, yung kakain kami nung hindi ko pa nalaman yung sakit ko talaga. Kakain kami ng alas 5 na pagdating ng asawa ko. Alas 5 ng hapon, ma'am. Hapon? Kakain na kami yun, ma'am. Oh. Kakain ako ng 2 beses yun. Tapos mga 8, kakain na naman ako, ma'am. Tapos mga 10, kakain ulit ako, ma'am. Mga 12 yun, ma'am. Parang hindi ako nabubusog yun, ma'am. Ganon man nakikita ng asawa ko, kaya sabi niya, mamay nagkasakit ka. Pero parang feeling ko din, ma'am, na
parang healthy naman ako, ma'am, na Walang naramdaman. wala akong nararamdaman, ma'am. Pero nung ano na, yung siguro, hindi na nakayanan na yung katawan ko siguro. Yun, Hindi mo ma'am. ba alam, Ate Gemma, pag ang tao na sobrahan sa kanin ay pwede kang mamatay? Hindi ko rin ano, ma'am, eh. Parang ano, yung nagugutom talaga ako, ma'am, na ano, yung Mayaman sa sugar yun. may biskwit nga, ma'am, pero hindi ko nga ano. Ma'am, pero nung nalaman ko na gano'n na, ma'am, unti-unti na ano ko. Lalo na kung may edad na. Okay lang, medyo bata-bata ka pa, pero ang high blood mga kabin or ano, wala sa bata o wala sa ano, sa matanda. Okay lang sana kung ganun ang kain mo, yung medyo bata-bata ka, plus yung matrabahuso ka. Ibig ko sabihin, Oo, katulad sa ma'am. asawa mo, pwede kumain si John rin ng bonggang-bongga. Opo, Kasi ma'am. grabe yung trabaho niya. Nabiburn lang yung ano, yung pagkain sa tiyan niya. Pinagpawisan siya, hala, buhat dito, buhat doon. Okay lang, pero kung katulad mo, ay hindi naman masyadong gumagalaw, nasa bahay lang, delikado sa'yo na kinain mo. Nasabi mo kanina, nagkwento ka sa akin, pati anak mo na naging witness pa. Oo, opo, madam, Oo, ganun ang nakikita nila, grabe, ma'am. ang laki. Ang lakas kumain ni Ate Gemma. Ngayon, alam mo na ang Opo, bawal. ma'am. Oh. Malalaman natin yan kasi mag-second opinion tayo ni Doc kung ano ang magiging findings Opo, pa. ma'am. Okay, tara, let's go. So, ayan po ha, na nandito na tayo ngayon. Buti na lang, no? Kahapon dumating kami, nakisama ang araw, no? Oo, ma'am. Hindi Kasi- umulan. Tapos ngayon din, hindi umulan. Hindi, Thank you, ma'am. Lord. Kasi alam niya na busy-busy tayo at mayroon tayong mga lakad. Kaya salamat naman, nakisama sa atin yung haring araw. Kasi ako dati, malakas din akong kumain. Lalo na dati, nagpayat ako dati mga kabayan. Super payat ko mga Sobrang kabayan. payat as ko in. noon, ma'am, kaya. Sobrang payat ko noon, ma'am. Ang payat ko noon talaga. Sabi nila, parang may sakit ka, sabi nila, ma'am. Mm. Tapos sobrang payat talaga, ma'am. Pero nung ano, nung... Kasi yung gamit ko noon, ma'am, pills. Doon ka tumaba sa ano? Sa inject, ma'am. Mm. Kasi sabi nila, pag inject, Gumana yung kain mo? Oo, ma'am. Mm. parang nagugutom ka daw. Maya-maya Oo, gutom. ma'am, ganun daw. Eh yun, kaya yun, mga 5, ganun, 8, 10, 12. Grabe, ganun. wala sa oras yung kain mo, Ate Gemma. Oo, ganun. Kaya ma'am. naging ganyan ka? Pero nung nalaman ko, ma'am, yun, unti-unti. Ako naman, sobrang payat ko noon, tsaka wala akong ganang, ano, ibig ko sabihin, kumakain ako pero konti lang. Pero dahil sa sobrang payat ko nga, at mapagkamalan ka ng may sakit ka, so ang ginawa ko, bumili ako ng Lingshiwan, pangpataba, vitamins yun, Oo, ma'am. no, nabibili sa mga Chinese Lingshiwan, hindi ba? Kung hindi ako nagkakamali, gano'n ba yung pagkabigkas, Lingshiwan? Yung ganyan. kalamansi nga, ma'am, ano na, Tumaba ako. Ano, bagoong, yung padas. Ganun, ma'am, yung ano. Mula noon, tumaba ako, ngayon hirap naman ako magpapaya. Di maganda. Ang problema ko na naman, nung tumaba ako, nag-inom na naman ako ng vitamins na naman na nabibili sa Chinese, na mga titi, mga chuchu-chuchu na pangpayat na naman. Hanggat tinamad na ako, bahala na. Maganda naman yung katawan mo, ma'am. Wala na akong pupuntahan. Nung payat ako, nag-inom pa ng pataba. Nung tumaba ako, umiinom na naman ng pangpayat. Oh, hindi ko na alam. Kaya hinayaan ko na. So, ayun, ito mga kabayan, papunta na kami. Sana nandyan si Doc. Pero sinabi, nagtanong na ako na every Wednesday and Thursday. A few moments later. So, ayan po mga kabayan, nandito kami ngayon sa Alaminos Doctors Villaflor Hospital. Ayan po mga kabayan, kung saan ay dito kami magpasikan opinion ng isang dalubhasang specialist na na doctor po mga kami para sa may diabetic. Sana
nandiyan si Doc kasi 2 araw ang schedule niya dito. So, sana nandiyan po siya para makapagsimula na kami ni Ate Gemma po mga kabayan. Kaya baba na po tayo. So, nandiyan na yung mga laboratory ni Ate Gemma. A few moments later. Paano yan? Bukas Parang yung tumisik ka? Oh, bukas din. Ang dami palang pasyente ni ano dyan. Ang dami yan doon pa. Ang dami palang pasyente ni ano dyan. Ni Doc. Grabe no. Di Salaminas siguro siya lang siguro dito kasi. Hindi na, Hindi, meron sabi naman. naman niya kanina eh. Bukas na sabi niya. siya na lang. Kasi nag-close na sila, kuya. Dito. So, ayan po mga kabayan. Pauwi pa lang kami ni Ate Gemma. Alas 2 ng check-up. Alas 8:09 na po mga kabayan ng gabi. Ang balik namin dito sa gitna ng bukid. Yes, wala pa kaming merienda, walang dinner. Dahil syempre pauwi pa tayo mga kabayan. Alam naman natin, kaya nga sabi ko pagdating sa ganito mga kabayan, naglaylo na talaga ako, promise. Kasi buong maghapon, buong kalahating araw, nandoon ka, no? And then, makasalubong ka pa, makasalamuha ka pa ng nurses na hindi maayos salita, alam mo yon. Plus yung laktaw-laktawan ka pa, ay kaya uminit talaga ang ulo ko mga kabayan. No? Uminit talaga ang ulo ko kanina kasi siyempre pare-parehas kayong nakapila dyan, pare-parehas kayong nagutuman, nalipasan, pare-parehas kayong nangangailangan, nag-antay ng matagal. So pare-parehas kayo dyan, kaya nga may mga numbering tayo para hindi natin pag-awayan yung oras. Pero may mga laktaw-laktaw eh, 'di ba? May mga laktaw-laktaw, siyempre hindi tayo papayag. Magagalit tayo dahil hilong-hilo ka na nga, napagod ka na nga, nagutom ka na nga, hindi malaktawan ka. Unfair naman. So ngayon, ginabi tayo mga kabayan at i-explain ko mamaya pagdating ko doon. Dahil nangihina mga kabayan sa... Ang sakit din kaya sa puwet ka uupo doon, no? Alam mo yon. Uupo ka doon maghapon. Tapos ka ng ano. O mag-antay ka ng... ka pa ng number doon. Tapos malaktawan ka pa, press kayo napagod. Kaya ang hirap po. Ay, Diyos ko Lord, kaya sabi ko, pagdating sa mga ganito, laylo talaga ako. Kaya, last na to ka Ate Gemma, mga kabayan, pasensya na, di ko na talaga kakayanin. Hindi katulad dati na sanay ako sa ospital. Waiting for so long. Alam naman natin sa ospital, mga kabayan, kahit nga, emergency na, abutin ka pa ng siyam-siyam. Diba? Lalo na siguro magpa-check up. Buti sana kung magpa-check up ka, ikaw lang ka pagdating mo doon agad-agad. Hindi Mag-antay ka ng 48 years bago ka maano. Naano ako sa ganyan mga kabayan. Madaling sasakit ang ulo ko pag ganyan. Di baling maglakad ako sa gitna ng kabundukan. No, mairaos lang namin to si Ate Gemma. After nito, wala na. Iraos ko lang to mga kabayan kasi naumpisahan na. Raos ko na lang to. Kaya sabi ko mag-ingat-ingat ka Ate Gemma sa mga kinakain mo. Dahil syempre, ngayon na nandito ako, oo. Pag nasa ibang purgatorio na ako, hindi ko na maasikaso sila. Di ba? Hindi ko na sila maasikaso. Kaya mag-ingat-ingat sila. Dahil hindi ako habang buhay ay nandito na mag-asikaso sa ganitong problema. Mahirap magkasakit mga kabayan, Diyos ko Apo. Ang hirap-hirap magkasakit kaya kailangan ingatan natin ang mga sarili natin. So ayan, nandito na kami, nakauwi sa magandang bahay ni Ate Gemma. Dito na kami kasi may electric pan dito. Kanina pa ako init na init.
Ay, dito tayo sa magandang upuan. Oh, sosyal. So, ayan po mga kabayan, nandito na nga po kami sa bahay ni Ate Gemma. So, ang result na dala-dala po namin na galing doon sa Western District Hospital po mga kabayan. Kasi, nag-second opinion po kami, gaya ng sinabi ko po mga kabayan, nag-second opinion kami. Kasi, diabetes naman talaga ang sabi nila, diabetic ka daw. Kaya nga nilagyan kanila ng Insulin. ilang beses? 2 beses. Oh, 2. So, syempre, nagtaka tayo ngayon kung bakit ganito, ganyan. Maraming katanungan mga kabayan, lalo na walang explanation na malinaw sa kay Ate Gemma kung ano ba talaga ang dapat niyang gawin. So, ngayon po mga kabayan, in short, ay pinakita namin yung resita, pati resita, yung laboratory doon na nanggagaling sa ano. Ang basa ni Doc Francis mga kabayan, no, ay wala naman, okay naman, hindi naman niya nalagpasan yung reference para maging diabetic siya mga kabayan. Kasi 5.22 lang, di ba? Opo, ma'am. Tapos dapat 6.22. So sabi ni Doc, wala naman. Ang mababa lang kay Ate Gemma. Kaya nga sabi kanina, natandaan mo, narinig mo kanina, ano bang ginawa doon sa hospital, sa kabilang hospital? Mayroon ba silang binigay para tumaas yung Yung potassium? Wala. Ano ba yun? Magnesium? Calcium, ma'am. Calcium? Opo, ma'am. So, wala naman. Di ba wala? Wala, Oh, ma'am. so, wala po mga kabayan. So, sabi niya, dito sa akin, wala akong nakita na diabetic ka. No? Baka yung tinanong pa siya, no? Ano ba? Bakit ka nagkaroon ng mga rashes at namaga before nangyari yun? Ano ba ang nagawa mo? Ano ba ang kinain mo? So nabanggit ni Gemma na wala naman po, Dok. Normal lang pagkain, kanin. Kaya lang malakas ako kumain ng kanin, no? Talagang isang kalderong kanin ang kinakain ko. At naisip niya, sabi niya, yun lang naman, Dok, ang huling nangyari yung na-injikan ako ng anti-tetano dahil napako ako. So, dinala ako, pumunta ako sa center, ininjikan ako ng anti-tetano. Kinabukasan, yung nakaagad na namaga at tumubo yung mga rashes sa katawan ko, buong katawan ko. So, sabi ng doktor, baka reaction doon sa gamot. Allergic ka ba sa gamot? Hindi naman. Possible na reaction doon sa gamot. At ako din po mga kabin na kahit hindi ako doktor, natandaan mo, anong sabi ko sa iyo, Gemma? Anong ginawa mo? Sabi mo, nagpa-antay-tetano ko. Reaction yan, Ate Gemma, doon sa gamot na in-inject sa iyo na antay-tetano. Pero hindi pa tayo sure. Malamang, possible na reaction doon. Pero, ang sabi dito sa Western mga kabayan ay diabetic nga, mataas ang sugar, kaya in-insulin siya at hindi naman daw doon sa in-inject na anti-tetano. Natandaan mo yon? Narinig ko yon, ha? Yan ang sabi doon sa kabilang hospital. Sabi naman kasi ni Doc din dito sa kabila, sa kanila yon. Dito sa akin iba. Sa kanila yon. So nandito na tayo. So wala nakitaan po mga kabayan. So nagduda si Doc, sabi niya, okay sige, subukan natin magpa-laboratory ka ng thyroid. Sa thyroid po mga kabayan. So, ang resulta ng laboratory mga kabayan ay normal. Normal po mga kabayan. Ang resulta ng thyroid, inantay pa namin ng 1 oras. So, normal. Nung binasa ng doktor, okay, normal naman. So, ngayon po mga kabayan, ang in-advise kay Gemma, follow-up check-up kami sa October 14, ma'am. 14. Kasi mababa ang kanyang potassium, tapos calcium and magnesium, no? Para nag-aral na tayo nito ng mga kabayan, periodic table. Yes, ma'am. 'Di ba? May calcium, may magnesium, potassium, sodium, imodium. So, ang balik namin is October 14 mga kabayan. So sana merong niresita sa kanya na gamot mga kabayan, siguro pang pataas nandito hindi ko rin ito nandito, nandito mga kabayan, yung ano niya, hindi yung yan, yung reseta, yung kanina, ito yung reseta.
Oh, meron siyang meron siyang isang vitamina po mga kabayan, isang tablitas po mga kabayan na good for 2 weeks. Take 1 tablet 2 times a day. So, mag-take nito ng umaga, Kagabi, ma'am. gabi siguro kasi 2 times a day. Wala naman nakalagay dito kung anong exact Basta 2 oras. times a Basta day. 2 times a day. So, hanggang 2 linggo to. So, siguro para maagapan yung calcium niya, yung potassium, para tataas. So, sabi ko nga sa kanya, magkakain ka ng saging. Diba? So, Jandre ha, magpakain ka ng saging ha. Saging. Tumawa ka, saging. Alam naman saging mo. Iba na naman May inisip mo. So, saging ha, para tumas ang potassium. So, ngayon, kung sa pagbalik namin, i-repeat to, no, kasi nagtaka si Doc kung bakit bumaba ang potassium. So, i-repeat to, no, i-repeat to sa October 14, kung mababa pa rin ang potassium mga kabayan, baka mamaya may duda si Doc, baka ang kidney, may tama ang kidney ni Ate Gemma. So, Opo, sabi ko sa kanya, lahat ng bawal, narinig mo kanina Opo, ha? ma'am. Alam Kung ko ano na yung po, pagdating sa pagkain, narinig na ni Doc kanina. No? Tapos, then, malalaman din namin sa October 14 kung i-request ni Doc, kasi sabi niya kanina, di ba? Opo. Kung anong resulta doon o laboratory sa Western, sa Western, maaring gagawin din niya Gagawin niya dito doon, sa oo, hospital sa niya. hospital niya, ma'am. Oh, so, yan ang sabi. Sabi ko, okay, sige, Doc, no problem. And then, pero kung tataas, magiging normal ang potassium niya, no, sa repeat nito mga kabayan, at kung maging okay na, so wala na kaming pag-uusapan ni Doc, tapos na. Opo. Narinig mo yung Opo, sabi ma'am. niya? So tapos na kami, okay na. So doon na malalaman kung ano ba talaga, may problema ba sa kidney, ano ba talaga, kung okay na, at tataas ba talaga ang potassium niya, para wala na kaming magiging usapan ni Doc. So, ingatan ang pagkain. Kaya nga sabi ni Doc kanina, ano ba ang number 1? Bakit ang isang tao nagkakasakit? Saan ba nakukuha? O anong sabi? Sa pagkain. Sa mga pagkain na kinakain natin. Kaya tayo ay nagkakasakit ng mga ganito. Ibig sabihin, ingatan ang sarili doon sa pagkain. Opo, ma'am. Kung ano-ano ang kinakain natin. Okay, so ayun lang po sa ngayon. So ang ginastos namin ngayon, more or less, 2,000 plus 2,000, more or less nasa 5,000 po mga kabayan. Ang ginastos namin ngayon. Oo, ma'am. 5,000 plus 700 pa sa 700. check-up. Kaya, ano mo lang dito na check-up ha? Ilagay mo lang dito sa, ito. Ano mo dyan? Dito. Ano yan? Laboratory? Ano ba? Saan ba yung binayaran natin kanina? Dito, ma'am. Oh. Tapos ilagay mo dito, check-up 700 ha? Kasi sa kanila natin magkwenta. Oo, ma'am. Tapos lahat ng mga resibo mong bago, lagyan mo new. Ha? New. Ito, ma'am. Oo. Lagyan mo ng new. Ibig Sige, sabihin, ma'am. kasi tapos na tayo doon sa isa. Oo, ma'am. New. Ha? Ganon. Kasi separito. Opo, ma'am. So, ayan, nakwento ko lang mga kabin kasi hindi lang ako nagrereklamo doon. No, marami din kanina nag-usap-usap ng mga ano. Sabi nga, buti ka, nasabi mo na ganyan kasi pag sila lang nahiya daw. So, gusto magreklamo pero tinitiis na lang. Kasi ang nangyari po mga kabayan, 26 siya. No, pang 26 siya mga kabayan. Kahapon nga, okay lang. Dapat kahapon pa dapat. Kailan naabutan kami sa cut-off. Kaya nangyari, nagpalista kami ngayon. Pero nagpalista kami, ganun pa din, pang number 26 siya. So, syempre, sunod tayo sa mga numbering mga kabayan. O ngayon, natawag na ang 24-25, biglang pumunta sa 28. Opo, ma'am. So, nagtaka din yung mga pang 27, tapos pang 28 siya mga kabayan, syempre mag-react. So, kinatok ni Gemma. Tapos sabay parang sinisipay si Gemma na, saan yung papel, ma'am. papel mo, laboratory? Sabi ko, paano siya magkapapil, ma'am? Paano siya magkapapil? Na wala pa namang issue o wala pa namang request yung doktor na magpa-laboratory siya. New patient. Magpapa-check up. So, paano siya magkapapil? Magpapa-check up pa siya.
Nagpalusot pa siya mga kabayan kasi alam niya sa sarili niya na lumaktaw siya. May guide siya, hawak-hawak, may guide siyang papel, na hawak-hawak. Plus, nakadikit pa dito sa labas mga kabayan na numbering ng mga pasyente. So, ibig sabihin, doble. May isa dito, may copy siya. May copy siya. Mayroon siyang duplicate mga kabayan. Tapos nilaktawan niya. Tapos syempre, alam niya naman kung mga kabayan, mataas talaga ang timbre ng boses ko. Diba? Siguro napahiya siya, desinita ko siya. Bakit number 28 na ang tinawag mo? Nasaan yung 27 saka 26? Na number 26 to. Nawala yung dalawang numbers mga kabayan. Ano, walang numbers na 26 saka 27? So yun lang naman. Tapos biglang nag-sorry siya. Pasensya na ha. Tapos ang pasensya na ganun pa. Pasensya na po. Para bang iba yung meaning. Pero hindi ko inintindi yun. No? Sabi ko, ay hindi ganon. Magtanong ka muna. Sabi ko, tinanong mo yung laboratory, itanong mo kung new patient or hindi. Pero sumunod ka pa rin doon sa numbers kasi pare-parehas kami ditong nahirapan. Pare-parehas kami ditong nainitan. Pare-parehas kami ditong napagod kasi mula alas 2 ng hapon tapos katulad ngayon ang oras na kami nakauwi alas 8:20 na. Oh, 'di ba? So pare-parehas kami dito. Yung iba nga diyan kawawa mga seniors eh. Kailan walang choice kasi walang priority lane. Walang choice. Lahat talaga kami equal. Sinusunod lang namin yung mga numbering mga kabayan. Meron nga senior kanina na gumaganyan-ganyan. Ma'am, nahihilo na daw siya. Nahihilo na, kawawa, iika-ika. Wala tayong magawa kasi wala mang senior lane na pwedeng pasukan. So, lahat equal. Sabi, wag ganun. Pare-parehas kami dito. Tinaasan ko na siya ng boses, mga kabayan. Alibay lang niya, palusot lang niya. Sabi ko, napaka-sensitive mo naman. Hindi ka nababagay dito kung napaka-sensitive mo. Huwag ka dito magtrabaho. Dahil napaka-sensitive mo pala. O, sabay talikod niya. Samantalang, yung mata, sabi ni Ate Gemma, parang pag ganun-ganun pa daw, napaka-unprofessional. Hindi ganun. Hindi ganun mga kabayan. So ngayon, pumasok ako doon, harap ko ng doktor. Buti pa yung doktor. Baliktad na ngayon mga kabayan, ang mga nurses. Hindi lahat ha, hindi lahat. Ang dami kong mga naging kaibigan nurses, ang dami kong kaibigan nurses, mga kilalang nurses, ayos naman. Yung iba lang. Pero yung iba, grabe. Dinaig pa yung doktor. Yung doktor kanina, ang ayos. May galang, malumanay magsalita. No? Hindi nakakalimutan ang malumanay magsalita, maayos mag-explain. Dinaig pa yung doktor mga kabayan. Ay, pagdating ko doon sa loob, sa harapan ng boss niya, ay sinabi ko, ano sabi ko kanina? Sabi niya, Ang sabi ko ay, Dok, Dok ha? O, nung nag-usap na kami sa Dok, bakit, paano kayo napunta dito? Okay, sige, in-explain ko, Dok. O, Dok ha, inunahan ko na si Dok. O, Dok ha, nandoon yung nurse niya na, secretary na. O, Dok ha, baka mamaya, maano kayo sa boses ko. Mataas talaga timbre ng boses ko, Dok. Yan na talaga ang boses ko. Baka magiging sensitibo. Pasensya na sa mga taong sensitibo. Yan ang boses ko. Wala akong magawa. Yun ang boses ko. Hindi ako nagagalit uli yun ang boses ko. So, nasalita ako doon sa harapan ng doktor. So, siguro, narinig ng doktor, ay alam na ng doktor, hindi na nag-second emotion yung doktor. Kasi, narinig ng doktor, kasi open, habang nakikipag-discussion yung secretary na sa akin, narinig ng doktor. O, siyempre, kung alam ng doktor na mali ko, mag-second demotion yun. Alam ng doktor na may lapses o may mali yung secretary niya, kaya tahimik, patay mali siya. Yun pala, nag-usap-usap sila doon yung mga pasyente dito, ay hindi rin makareklamo. Ganyan daw. Kung hindi makareklamo, hindi pari-parehas tayo nakapila, huwag lumaktaw, sumunod sa number. Para walang gulo. Kaya nga may numbering para walang mag-uunahan, walang magsasapawan, para walang away, walang tahimik, may susundin tayo, first come, first serve. Pero ang ginawa niya, laktaw. Ikaw nga lang daw ma'am Ako lang daw nagrereklamo. Nagsita ma'am sa niya. Kasi ganun na talaga daw. Di ba? Sabi sila, sabi yung iba doon, buti nga, sinita niya, buti nga nagsalita siya, buti nga sinaway niya o sinitan niya. Kasi kung dito, yung iba wala talaga. So, ibig sabihin, kilala na yung nurse na yun o yung secretary niya. Hindi wag ganun. Ako mga kabayan, bahala na kung sino yung kaharap ko. No? Talagang sitain ko yan, talagang magsasalita ko, wala akong pakialam. Kung magalit ka, magalit din ako.
Kung okay ka, kung di okay din ako. Ganun lang. 'Di ba? Kasi kawawa, naawa ko sa mga senior doon. Para naaano ako na ang tagal nila. Oh, nauna pa sa atin, 'di ba? Oo, man, Nauna pa naiulo sa na amin siya, 'yun. mami. Tapos laktawan na may mga seniors na kawawa na gumaganong-ganon na. Kung ako doktor, tinulungan ko na para makauwi na si nanay. O, kaya ayun, ganun ang mga kabaynwag. Lahat ng pumila, may numbering na sinusunod, sundin nyo. Huwag kayo magpapapasok ng kung ano-ano na palakasan dyan sa loob para walang magreklamo ng mga ibang pasyente. Okay? Diabetes siya yun, ma'am. Diabetes siya. Kawawa. Na ano na putol. Putol? Oo, nag-ano lang siya ng ano. Oo, nakita ko. Putol na ang paa. Kawawa nga si nanay. Okay, sige po mga kabayan. Abangan po natin ang next natin na check up ni Ate Gemma at mag-ingatan mo yung pagkain Opo, mo. ma'am. Ha? Opo. Okay, sige. Tara, let's go.